nananatiling hindi natatalo ang Japanese boxing icon na si Naoya Mansour Inoue matapos dominahin ng Mexican challenger na si Alan Picasso sa kanilang pagtatapat sa Mohamed Abdo Arena noong December 27 sa Riyadh. Bagamat napanatili ang 4 na major belt sa Super Bantamweight Division, ang kawalan ng knockout ay nag-iwan ng malalim na diskusyon sa mundo ng boxing. Sa harap ng libu-libong fans sa Saudi Arabia, ipinimalas ni Inoue ang kanyang bilis at technical na galing sa kabila ng 8 sentimetrong bintay sa tangkad ni Picasso. Hindi ito naging hadlang para kay Inoue. Ayon sa CompuBox, nagpakawala ang kampiyon ng mas maraming jabs at power punches sa bawat round. Sa huli, nag-iisa ang mangurado sa score na 119-109, 120-108, 117-111 para sa ika-32 wins ni Inoue at walang talo. Gayunpaman, sa kanyang post-fight interview, inamin ng Mansour ang kanyang pagkadismaya. Hindi sapat ang mga naging performance ko ng gabi. Nais ko sana ipakita ang mas malaking agwat sa pagitan namin at mapabagsak siya, pero hindi ko nagawa ang gusto kong paraan ng pagboboxing. Sa isang ulat mula sa Number Web mga kwento, tinalakay ni Don Farrell, isang batikang Briton na mamamayag mula sa Sporting News UK, sa kasalukuyang estado ni Inoue. Ayon kay Farrell, ang 2025 ni Inoue ay katulad ng mga taon na 2010 hanggang 2011 sa panahon ni Manny Pacquiao. Noong panahon iyon, matapos salunin ni Pacquiao ang mahiganting sina Oscar De La Hoya at Miguel Cotto, pumasok ang pambansang kamao sa yugto na kung saan normal na lang sa kanya ang pagkapanalo laban niyan kay Joshua Clottey at kay Shane Mosley. The Superman Effect. Ayon kay Farrell, si Inoue ay nasa Superman phase na. Ang mga tao ay umaasa na siya ay mananalo ng perpekto, kaya kapag hindi nauwi sa knockout ang laban, tila may kulang. Ang hamon sa featherweight division. Dahil sa sobrang lakas ni Inoue sa 122 pounds, naniniwala si Farrell ang tunay na kislap ng kanyang karera ay muling mabubuhay kung aakyat siya sa featherweight division upang harapin ang mas malaking hamon kaysa manatili sa pagdepensa ng mga korona sa kasalukuyang timbang. Inoue kontra kay Nakatani ang susunod na kabanata. Sa kabila ng panawagan na umakyat ng timbang, masigasig ang mga fans sa posibleng paghaharap ni Inoue at ng isa pang Japanese powerhouse na si Junto Nakatani. Si Nakatani mga kwento ay nagwagi rin sa parehong event laban niya kay Sebastian Hernandez sa pamamagitan ng unanimous decision. Mga kwento, bagamat sinabi ni Farrell na medyo lumamig ang kanyang interes sa tapatang ito dahil mas gusto niya makita si Inoue sa mas mataas na dibisyon, hindi may pagkaila na ito ang pinakainabangang laban sa 2026, pero mas maganda ng papalagan ni Inoue raw ay itong si Nick Ball. Ayon kay Inoue, ang negosasyon para sa Samurai Showdown na ito ay nakatagdang simulan sa lalong madaling panahon. Pero sa pinakitang performance sa nakarang laban ni Nakatani ay mas gusto ng boxing fans itong si Inoue ay umakyat na at sa oras ay hindi na sasayangin pa. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.